Shutong, pakasal ka na sa akin. Lin Feng, tinanggap ko lang ang mansyon mo na nagkakahalaga ng $100 milyong dahil nakita ko kung gaano ka kaawa-awang magmakaawa, pero hindi ibig sabihin yon na may karapatan ka na para magtapat sa akin. Ako. Shutong, mahal na mahal kita ng tapat, basta't mapakasalan lang kita. Kahit tumira pa ako sa inyo at maging sunod-sunuran ay ayos lang. Iniinsulto mo ba ako? Shutong, hindi, totoong mahal kita. Kung hindi, ay hindi ako gagasta ng $100 milyong para ibili ka ng mansyon. Pag-ibig, $100 milyong lang at nagagawa mo nang sabihing mahal mo ako. Ang pag-ibig ko na si Lu Shutong, ganito ba kamura? Ako. Naglabas ka ng $100 milyong, pero kahit karapatang humawak ng kamay at magtapat ay wala ka. Mayaman ka naman sana, pero hindi ka man lang marunong manuyo. Daig mo pa ang aso, hahaha. Shutong, ano ba talaga ang gusto mo? Basta't mayroon ako, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Wala ka bang utak? Hindi dapat kung ano ang gusto ko, kundi dapat ikaw mismo ang mag-isip at umalam kung ano talaga ang kailangan ko. Tama iyon, Young Master Lin. Tila wala ka talagang alam tungkol sa mga babae. Bakit? Akala mo ba ang Shutong namin ay katulad ng ibang mga karaniwang tao na nagkakandara pa kapag nakakakita ng pera? Hindi sa ganoon. Si Shutong ay walang katulad. Ang gusto ko sa kanya ay yung hindi siya nasisilaw sa pera. Lin Feng, tandaan mo, ang pagmamahal ay tungkol sa pagbibigay ng lahat para sumaya siya. Bumalik ka na lang doon at magsikap pa. Lin Feng, tandaan mo, ang pagmamahal ay tungkol sa pagbibigay ng lahat para maging masaya siya. Kaya bumalik ka na at magsumikap pa. Sige po, pagbalik ko ay talagang pag-iisipan ko ng mabuti kung ano ba talaga ang gusto ni Shutong. Ay, hihihi. Shutong, desperado talaga siya sa iyo, hahaha. Huwag mo nang banggitin, nasusuka na ako. Tingnan mo nga ang chinat niya sa akin sa WeChat kagabi. Mahal, nawawala ako. Saang daan? Sa daan patungo sa puso mo. Mahal, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkukulang ko? Ang pagkukulang sa buhay mo. Mahal, tumaba ka ba? Hindi naman. Bakit dito sa puso ko, bumibigat ka na ng husto? Hahaha, Shutong, wala talagang tatalo sa iyo. Ang utu-utong si Lin Feng, kontroladong-kontrolado mo sa iyong palad. Kung hindi lang dahil sa yaman ni Pamilyang Lin, matagal ko nang hindi pinagtiyagaan ang tangang iyan. Oho, ito ang tinatawag na malaking huli. Ang mga mayayamang lalaki ay talagang hangal. Lalo nilang nakukuha ang gusto nila ng madali, lalo nilang hindi pinapahalagahan. Tama. Tama ka kaya sa pakikitungo sa ganyang mayayamang uto-uto. Hindi mo dapat ipakita na habol mo lang ang pera, lalong hindi ka dapat magmuka sa ilalim. Panatilihin mo ang pagiging mailap, at parang wala lang siya sa iyo. Dahil doon, mamahalin ka niya, iyong tipong hindi ka niya pakakawalan, at magpapakabaliw siya sa iyo, hahaha. Sige na, akyat na tayo. Baka kanina pa nagmamadali si Young Master Qin. Shutong, nakagat na ba ng bobong si Pamilyang Lin ang pain? Young Master Qin, sa ganda kong ito, makakatakas pa ba ang tangang yon sa mga kamay ko? Ang bagal pa rin ng progreso. May bago akong proyekto at kailangan ko ng $1 billion. Kailangan mo nang makuha agad si Pamilyang Lin. $1 bilyong? Hindi kaya ito mapansin ni Lin Feng? Hindi maaari. Hayaang bigyan siya ni Shutong ng konting pampalubag loob, paasahin siya na gamit ang Pamilyang Lin bilang dote, ay magiging asawa na siya ng pamilya niyo. Pero ikaw ang mahal ko. Kung papakasalan ko talaga siya, paano ang hinaharap natin? Sa hinaharap, Handa akong gawin ang lahat para kay Young Master Qin. $1 bilyon lang yan, ipapadala ko na agad yan sa kanya. Shutong. Shutong. Lin Feng, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para pasayahin ako. Kailangan ng kumpanya ni Young Master Qin ng puhunang $1 bilyong. Pirmahan mo ang kontratang ito at pag-iisipan ko kung sasamahan kitang manood ng sine. Sa oras naman, hintayin mo ang tawag ko. $1 bilyong? Ibibigay kay Qin Aotian? Ano kasi? Lin Feng, bakit ka nagdadalawang isip? Kung hindi mo pipirmahan ngayon, balang araw kahit lumuhod ka pa at magmakaawa na mag-invest, wala nang saysay. Huwag mo nang asahan na gagasta ka pa para sa akin kahit isang kusing. Lin Feng, isang maliit na pagsubok lang ito para sa iyo. Kung itong maliit na hiling ay hindi mo mapagbigyan, paano magtitiwala si Shutong na pakasalan ka? Basta't papayag si Shutong na magpakasal sa pamilyang Lu, pipirma ako. Para maging manugang ng ating pamilyang Lu, kailangan mong sumunod sa mga patakaran ng aking pamilyang Lu. Mga patakaran? Anong mga patakaran po? Ang mga estranghero ay hindi pwedeng kumain sa hapag, at ang isang naninirahang manugang ay mababa ang antas. Bilang isang manugang lamang, wala kang karapatan na ituring kaming kapantay mo. Manugang lamang? Tao rin naman ang mga manugang Ibinigay ko na ang lahat sa akin, hindi pa ba ako pwedeng ituring na kapantay? Ibinigay mo lang ang bahay, kotse, at pera. Pero si Shutong ay ibinigay ang kanyang kabataan. Sa tingin mo ba ay pantay yon? Lin Feng, handa akong isakripisyo ang habang buhay na kaligayahan para lang pakasalan ka. Ano ngayon, kung pababain lang ng konti ang estado mo, parang api ka na agad. Shutong, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Lin Feng,
Matagal kang nagmakaawa sa pinsan ko. Bago ka nabigyan ng pagkakataon na mapabilang sa amin, bakit nagdadalawang isip ka pa? Pumayag ka na. Pag-isipan mong mabuti. Kapag hindi ka pumayag ngayon, kailanman ay huwag mo nang asahang makakapasok pa sa pintuan ng aking pamilyang Lu. Kung ayaw mo, mas mabuting umalis ka na agad. Huwag ka nang magpakita rito. Dahil sa ganda ni Shutong, sa katawan niya, at sa yaman ng aming pamilya, maraming lalaking gustong pumasok sa amin bilang manugang ng pamilyang Lu ang nakapila. Para makasal sa ganito kagandang babae, kahit ituring pa akong mas mababang tao, o kahit maging alila man ako, sulit pa rin. Pumapayag ako. Matriarka, anong ginagawa mo? Ha, may bisa na ang kontrata ng kasal. Ikakasal na kayo bukas. Bata, dahil magiging manugang ka na ng mga pamilyang Lu, sinusuwerte ka. Ang ibang tao, gumagamit ng thumb mark kapag lumalagda. Matriarka, bakit mukha ang itinatak mo? Kung hindi mo ka, paano natin makikita ang iyong katapatan? Paano naman si Shutong? Mukha rin ba ang itatak? Napakahalaga ng mukha ni Shutong. Ikaw, hindi mo iyon mapapantayan. Shutong, bakit pa ang itinatak mo? Sa buong katawan ko, ang tanging babagay sa mukha mo ay ang aking paa. Oh, tingnan mo ang hugis ng mukha at bakas ng paa. Mukhang bagay na bagay talaga kayong mag-asawa. Sabi nga nila, walang patutunguhan ng lahat kung walang disiplina. Dahil itinakda na ang araw ng kasal, ngayon naman, kailangan nating maglatag ng mga alituntunin. May mga patakaran pa? Sabi nga nila, ang pagsasama ay dapat laging may pagsunod. Ngayong pakakasalan mo na si Shutong, mula ngayon sa loob at labas ng bahay, kailangan mo siyang sundin. Huwag po kayong mag-alala, matriarka. Mula ngayon sa tahanang ito, si Shutong ang masusunod at hindi ako magrereklamo. Sabi nila nagbabago ang ugali ng lalaki kapag may pera na. Kaya simula ngayon, ako na ang hahawak ng lahat ng pera. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Ibibigay ko ang lahat. Huwag mong gamitin ang mga mumurahing bagay na ito para lang lokohin ako. Ang tinutukoy ko ay ang Lin Group. Basta pumirma ka lang dito at ibigay ang posisyon bilang CEO ng Lin Group kay Shutong, ay magiging ganap ka ng bahagi ng pamilyang Lu namin. Ang Lin Group ay pundasyon ng Pamilya Lin sa loob ng maraming henerasyon. Kung ililipat ito sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Lu, parang hindi yata tama iyon? Huwag kang mag-alala, gagamitin ko lang naman ang pangalan mo. Hindi ako makikialam sa mga lakad ng kumpanya. Ikaw pa rin ang masusunod. Kani-kanina lang ay sinabi mong pinakamahalaga ang asawa mo sa buong mundo. Pero ngayon, kahit ang ganitong maliit na bagay ay hindi mo mapagbigyan. Sinasabi ko na nga ba, mas mabuti pang maniwala na may multo sa mundo, kaysa maniwala sa mabulaklak na salita ng mga lalaki. Lin Feng, akala mo ba talaga ay habol ko ang kaunting ari-arian nyo sa pamilyang Lin? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang kita gusto, kahit ibigay mo pa ang Lin Group sa akin ng buong buo, hindi ko iyan tatanggapin. Dahil mukhang hindi ka pabor. Kung ganoon, huwag na nating ituloy ang kasal. Sandali. Naniniwala akong tapat ang intensyon ni Shutong. Ang dokumentong ito, pipirmahan ko. Pipirmahan ko na po. Tapos na ang usapan, ituloy ang kasal bukas. Ang mga susunod na kailangan gawin ay ipinauubaya ko na sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, matriarka. Sisiguraduhin ko pong aalagaan ko siyang mabuti. Lu Shutong, sa wakas, magiging akin ka na rin. Isa ka talagang napakagandang babae. Husband, narito na ako. Sa buong buhay ko na, Lin Feng, napakasuwerte ko na nakapag-asawa ng ganito kaganda. Panalong-panalo talaga ako. Ano? Dinudugo na ba ang ilong mo? Paano na kaya mamaya? Kakayanin pa ba ng munti mong puso? Ngayon pa lang ay hindi ko na kaya. Sandali. Teka lang. Bakit ba nagmamadali ka? Ano ba itong pinakain mo sa akin? Ang pait at ang saklap ng lasa. Iyan ang gamot pampalakas. Sabi nila kapag kinain mo iyan, bibigyan ka nito ng lakas na walang katapusan. Kilala mo talaga ako, wife? Bakit parang ang ulo ko ay biglang nahihilo? Baka nagsisimula ng umepekto ang gamot, hindi ka pa sanay. Ang epekto ng gamot na ito ay talagang napakatapang. Hindi ito tama. Ang hapdi ng nararamdaman ko sa loob. Pakiramdam ko ay para bang nakainom ako ng lason. Hahaha, Lin Feng, magtiwala ka. Hindi mo lang iyan pakiramdam dahil lason talaga ang kinain mo. Kinout yan. Anong ginagawa mo rito? Kung wala ako rito, sa pamamagitan lang ni Pamilyang Lu, paano niya makukuha mula sa iyo, Lin Group, ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian? Naintindihan ko na. Lu Shutong, nakipagtulungan ka sa lalaking ito na si Qin para nakawin ang yaman ko. Lin Feng, huwag mo akong sisihin. Sarili mo lang ang dapat mong sisihin. Hindi mo naman talaga inisip. Namamahalin kita, di ba? Hahaha, sunod-sunuran ka kasi. At sa huli, wala ring natira sa iyo. Lin Feng, isang simpleng bagay. Hindi mo pa ba naintindihan?
Nabulag talaga ako para magpaloko sa ahas na si Pamilyang Lunang paulit-ulit. O siya, kung nabulag ka man ngayon, sa susunod mong buhay, mag-ingat ka na. Hahaha. Dahil sa mga ari-arian ng pamilya Lin, ang ating mga pamilyang Kinlu, siguradong magiging makapangyarihan. Shutong, sa pagkakataong ito, sa iyo ang pinakamalaking parangal. Matalino talaga si Young Master Chin. Kung wala ang mga ideya ni Young Master Chin, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kailangang lokohin ang hangal na ito. Sa totoo lang, sa pagharap sa basurang ito, marami pa sana akong paraan na hindi pa nagagamit. Halika rito, mag-usap tayo sa kama. Young Master Kin, huwag kang magmadali. May wala ng buhay sa sahig, masyadong nakakasira ng gana. Ay nako, nakalimutan ko. Sa sobrang tuwa, ay nakalimutan ko siya. Mga bata, dalhin niyo ang nakakadiring basurang ito, humanap kayo ng liblib na lugar, at itago ang bakas nito. Huwag na tayong lumayo. Dito na lang tayo. Maghanap ka ng gamit, maghukay ka, at itanim na to sa lupa. Ikaw na lang ang gumawa niyan. Aalis na ako. Uy, hintayin mo ako. Pinakialaman niyo ang aking teritoryo, sinira niyo ang aking pintuan, kayo ay dapat parusahan. Diyos ko po, isang multo? Pagdating ng kulog na magpapalaya sa akin, at pag-usbong ng aking kapangyarihan, ako, si Demon Lord ng Siyam na Realms, ay muling babalik sa mundo ng mga tao. Hindi. Nasaan ba ako? Nasa kabilang buhay na ba ako? Wala na ba ako sa mundo? 3,000 taon. 3,000 taon akong naghintay sa araw ng paglaya. Pero basta na lang itong sinira ng isang mortal. Sino? Sinong nagsasalita? Isang hamak na tao, nagawa mong pigilan ang aking kapangyarihan, tatapusin kita. Isang ordinaryong mortal, naglalakas loob na harangan ang aking kidlat, pagbabayarin kita. Anong sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. 3,000 taon akong naghintay para sa kidlat na sisira sa sumpa, pero hinarang mo ito. Kung hindi masisira ang selyo, ako na si kataas-taasang demon ng Siyam na Realms ay kailangang maghintay muli ng 3,000 taon bago muling makatapak sa mundo ng mga tao. Hindi ko pa rin po maintindihan. Hindi mo maintindihan? Kung ganoon, tapos ka na? Noong nabubuhay pa ako, niloko ako ng babaeng minahal ko at ngayong wala na ako ay aapi-apihin lang ni Demon Lord. Dahil ang mundong ito na parang impyerno ay walang lugar para sa akin, mas mabuti pang maging isa na lang akong palaboy na kaluluwa. Sige na, tapusin mo na ako. Dahil na naman ba sa isang babae? Napakaraming salita sa mundo, pero pag-ibig lang ang pinakamasakit sa lahat. Dati, dahil sa pag-ibig na hindi nasuklian, ay nahulog ako sa Demon Realm, lumipas ang 3,000 taon. At heto, nakatagpo ako ng isang katulad mo na sawirin sa pag-ibig. Dahil pareho tayo ng pinagdaraanan, hindi kita parurusahan. Umalis ka na. Pinapaalis mo ako? Wala ring saysay kahit tapusin kita. Hanggat hindi nasisira ang selyo, ako na si Demon Lord ng Siyam na Realms ay tatanda na lang dito. Ang nakakapanghinayang lang ay ang aking kapangyarihan sa panggagamot at sining ng pakikipaglaban. Ay wala nang magpapatuloy. Kung hindi nyo mamasamain Demon Lord, nais ko pong maging tagapagmana ni Demon Lord. Pakiusap, Demon Lord, ituro nyo po sa akin ang banal na sining ng Demon Doctor. Para makuha ang aking pamana sa sining ng panggagamot at pakikipaglaban, kailangang malagpasan ng matinding hapdi at sakit sa buong katawan. Hindi ka ba natatakot? Kahit ang katapusan ko ay hindi ko kinatatakutan, ano pa ang dapat kong ikatakot sa anumang sakit? Kung nais mong makamit ang kapangyarihan ng demonyo, dapat mong talikuran ang lahat ng damdamin at pag-ibig. Kapag nagpadala ka sa emosyon, maaaring mapinsala ang iyong katawan at mawala ang lahat ng iyong kapangyarihan. At sa pinakamalalang mangyayari, mawawala ka sa mundo. Dahil sa matinding parusa sa iyong katawan, kaya mo bang tiisin? May malasakit ako sa mundo, ngunit ang mundo ay naging malupit sa akin. Kaya, mas mabuti pang pumasok sa landas ng kadiliman, maging isang taong walang pakiramdam. Nakikiusap ako kay Demon Lord na ituro sa akin ang tunay na sining. Hahaha, mayroon na namang dumagdag na taong walang puso sa mundong ito. Hindi ito isang panaginip. Totoo ito. Binigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Lu Shutong, Qin Out yan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayong lahat. May tao rito. Wala kang silbi. Isang maliit na bagay lang ay hindi mo pa magawa. Nasaan ang tao? Imposible po. Iniwan ko po siya rito. Bakit bigla siyang nawala? Sinabihan ko kayong ilibing na siya para masiguradong wala na talaga siya. Kapag nabuhay pa siya at may sumagip sa kanya, ang lahat ng pagsisikap ko ay mawawalan lang ng saysay. Bakit kayo nakatunganga? Hanapin niyo siya agad. Dapat siyang matagpuan. Ano man ang mangyari, walang pakialam kung anong kalagayan niya. Lahat kayo, hanapin siya. Nasaan na ang mga tao? Saan ba kayo nagpunta?
Nahanap niyo na ba siya? Kinautian. Dahil kusa kang pumunta rito, gagamitin kita para subukan ang kapangyarihan nitong mahiwagang sining. Maayos naman ang lahat kanina. Bakit biglang nagkaamag? Aotian? Aotian. Ito, ang boses na iyon ay... Bakit pamilyar na pamilyar? Aotian, halika na rito. Lumapit ka sa iyong ina. Inay? Iyon ang boses ni Inay. Hindi. 10 taon nang wala si Inay. Halusinasyon lang ito. Siguradong halusinasyon lang ito. Sutil na anak, lumuhod ka sa harapan ko. Itay, alam ko pong nagkamali ako. Pwede po ba ninyo akong patawarin? Para lamang sa makuha ang ari-arian, nagawa mong sakta ng sarili mong ama. Sa pagsasabi mo lang na nagkamali ka, ay aakalain mong patatawarin kita? Mangarap ka. Kung ayaw mong ako ang gumalaw, sampalin mo ang sarili mo. Sasampalin ko ang sarili ko. Sasampalin ko ang sarili ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako naging mabuting tao. Wala akong kwenta. Yumuko ka at humingi ng tawad. Sige, yuyuko ako. Yuyuko ako sa inyo. Humihingi ako ng tawad. Luluhod na ako. Luluhod na ako. Itay, patawarin niyo po ako. Kayo, kahit anong ipagawa niyo sa akin ay gagawin ko. Anak ko, namimiss na kita. Gusto kitang makasama sa ibaba para maging buo uli ang pamilya natin. Kung hahayaan lang kita na mawala na ng ganoon lang, ay napakagaan na parusa noon para sa iyo. Hindi pa tayo tapos maglaro. Saan ka pupunta? Pagod na ako. Multo. May multo. Ang ane, kanina pa ako tumatakbo. Pero bakit nandito pa rin ako? Huwag mong sabihing naranasan ko na ang sinasabi nilang naliligaw sa dilim o pinaglalaruan ako ng multo? Sandali. Tirikit na ang araw, kaya imposible namang may multo dito, di ba? Hamog iyon? May lason ang hamog na ito. Alam mo palang may problema sa hamog na ito? Hindi ka naman pala ganoon katanga. Ngayon, bibigyan kita ng mas matinding sorpresa. Ang sakit. Ang tiyan ko. Sugat? May sugat ako. Bakit ako nagkakaganito? Ito? Bakit ganito katindi ang lason na ito? Kapag nagpatuloy pa ito, mawawala na ako. Tulong. May tao ba diyan? Sabi nga pala, sa isang lumang kasabihan, sa bawat lugar kung saan may lason, sa loob lang ng 10 hakbang, siguradong may lunas na makikita. Dito sa malapit, siguradong may panlaban sa lason. Ang anumang bagay na nabubuhay sa lugar na ito, ay tiyak na makakapagpagaling sa akin. Kahit ang nakakalasong kabute sa lugar na ito ay nagawa mong kainin, kinautian, wala na akong kasalanan sa mangyayari sa'yo. Bakit ako naririto? Ngayon ang araw ng ating kasal. Kung wala ka rito, nasaan ka pa ba dapat? Halika rito. Pero, natatandaan kong dapat ay nasa. Wag nang puro pero. Wag nating sayangin ang sandali. Magsisisi ka kapag pinalampas mo ito. Bahala na kung totoo o hindi. Ang mahalaga ay mag-enjoy ako ngayon. Senyorito, gising. Gising. Umalis ka riyan. Umarap ka sa kabila. Sino ang sumuntok sa akin? Wala namang sumuntok sa inyo, senyorito. Parang may kung anong sumpa rito sa lugar na ito. Kaya umalis na tayo agad. Tama. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Kailangang makaalis na tayo agad. Senyorito, anong nangyayari sa inyo? Kumain ako ng ilang kabuti kanina at ngayon ang tiyan ko. Lason, nakabute iyon. Bakit niyo naman kinain iyon? Mushroom na aso? Yung nakalalasong mushroom na tumubo dahil sa ihi ng ligaw na aso? Tama po kayo. Ang sabi ay kapag kinain mo iyan, mahihirapan ka sa pagdumi, o kaya naman ay hindi na magkakaanak kailanman.
Tissue, tissue. Bilis, bilis, bilis. Kumuha kayo ng tissue. Tissue? 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 Nasaan na? Hindi. Wala akong dalang tissue po. Dali, pabilisin nyo. Lumalabas na. Wag na. Wag nyo na hanapin. Ay, ha ha ha. Nakahiga sa tumpok ng pera, napakasarap talaga. Ha ha ha. Matriarka. Ngayon, lahat ng pera ng pamilyang Lin ay nakapangalan na sa Lu, yung gusto kong Ocean View House. Bibilhin kita. Matriarka, paano naman yung yate na gusto ko? Basta gusto mo, bibilhin natin. Ha ha ha. Matriarka, gusto kong pagbayarin kayong lahat. Ano sa tingin nyo? Sige, ibibigay sa'yo, ibibigay ko lahat. Sandali. Sino ang nagsasalitang iyon? Parang narinig ko ang boses ng walang kwentang si Lin Feng. Imposible, wala na ang taong iyon. Lu Shutong, parang gustong-gusto mo yata na mawala na ang lalaki mo? Lin Feng, buhay ka pa pala. Kung wala na ako, hindi ba't mabubuhay kang mag-isa? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Mag-isa? Para kanino? Para sa iyo? Isa itong malaking biro. Sa aming pamilyang Lu. Ano ba ang relasyon mo? Para iyakan ka? Matriarka, huwag ninyong kalimutan na kami ni Shutong ay pumirma ng kontrata ng kasal. Ako ang tunay at opisyal na manugang ng pamilya Lu. Nakakadiri. Manugang ng pamilya Lu pa talaga? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Lin Feng, sadyang tanga ka ba o nagtatanga-tangahan lang? Ang kasunduan sa kasal ay walang bisa. Dahil walang bisa ang kasunduan, ibalik ninyo ang kinuha nyo sa pamamagitan ng panloloko. Ibalik sa akin ang Lin Group. Niloko? Lin Feng, huwag mong kalimutan, yang Lin Group ay ikaw mismo ang nakiusap na ibigay sa akin. Ngayon gusto mo nang bawiin. Huli na ang lahat. Lu Shutong, nagkamali ako ng tingin sa iyo. Hindi ko akalain na sa ganda mong iyan ay nagtatago ang isang napakasamang ugali. Lin Feng, ahas ka bang insultuhin ako? Magaan pa ang insulto sa iyo? Kaya ko rin ang lumaban. Aba, ang isang taong walang silbi noon ay natuto na ngayong sumagot. Kung hindi kita parurusahan ngayon, hindi mo malalaman kung gaano katindi ang mga pamilyang Lu. Matandang mangkukulam? Akala nyo ba ako pa rin ang utusan ninyong tanga? Kalabisan na ito, masyado na ito. Isang hamak na talunan. Nagawa pa akong hamakin sa harapan ko. Bilisan nyo, tumawag kayo ng tao. Lin Feng, anong balak mong gawin? Anong balak? Pumarito ako para turuan kayo ng leksyon. Akala nyo ba ay mayroon pa akong ibang sadya? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pagbabayarin kita balang araw. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Ibaling nyo sa akin ang kinuha nyong Lin Group. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang Lin Group ay matagal ko nang naibenta kay Pamilyang Ye. Kung talagang magaling ka, pumunta ka kay Pamilyang Ye at bawiin mo iyon. Ang nangungunang pamilya ng Jiangzhou. Ang mga pamilyang Ye? Tama ka. Bakit? Nang marinig mo ang pangalan ni Pamilyang Ye, natakot ka ba? Ang Lin Group ko ay kinuha nyo ng may pandaraya. Kaya sa inyo ko ito babawiin. Ang Lin Group ay wala na sa amin. Kahit pasunugin mo ang buong pamilyang Lu, wala kaming maibibigay sa iyo. Balita ko ay plano ng CEO ng Ye na si Ye Lingwei na sirain ang Lin Group. Kapag nahuli ka sa pagpunta, baka ang madaanan mo na lang doon ay mga durog na bahagi nito. Sige. Pupunta muna ako at uunahin si pamilyang Ye. Pagkatapos ay babalikan ko kayo para pagbayarin. Matriarka, hahayaan niyo ba talaga siyang pumunta sa pamilyang Ye? Hindi ba tayo madadamay sa gulo? Huwag kang mag-alala. Kung magtatangka siyang gumawa ng gulo sa Ye Group, bago pa man niya makita si Binibining Ye, ay mapaparusahan na siya ng husto. Hindi siya makakagawa ng gulo. Tulong kayo. Ako ba ang tinatawag mo, Binibining Ye? Sino ka? Sinong nagpapunta sa'yo rito? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, kung hindi dahil sa tulong ko, ay baka wala ka na ngayong araw. Sino itong hambog na lalaking ito at nangahas siyang magwala rito? Ang lason ay pumasok na sa utak mo, malubha na ang lagay mo, mawawala ka na. Nangahas kang magwala sa harap ko sa Ye Group, pagbabayarin kita ngayon. Mga tauhan, halik kayo rito. 9 Domains Divine Needle, buksain ang kamandag, ngayon din. 9 Domains Divine Needle? Ang nawawalang 9 Domains Divine Needle sa loob ng 3,000 taon. Sino ka ba talaga? Maaari mo akong tawaging Lin Feng o pwede rin na Demon Lord ng Siyam na Realm. 3,000 taon na nang pumanaw si Demon Lord ng Siam na Realms. Sa tingin mo ba dahil sa kaunting kaalaman mo sa sining ng pakikipaglaban, ay mapapaniwala mo kaming ikaw siya? Isang ilusyon. Walang kapantay ang 9 Domains Demon Technique. Ngayon, naniniwala ka na ba? Pasensya na at ako ay naging bulag. Hindi ko agad nakilala si Demon Lord. Humihingi po ako ng kapatawaran kay Demon Lord.
Salamat po, Demon Lord, at hinayaan mo akong mabuhay. Dahil nagpapasalamat ka, ipakita mo ang iyong sinseridad. Gusto ko ang inalay sa iyo ni Pamilyang Lu, ang Lin Group. Siguro naman ay wala kang tutol. Basta maging masaya si Batang Lin, hindi lang ang pagbabalik ng Lin Group, kahit pa ang buong mundo ng komersyo sa Jiangzhou, ay ibibigay ko sa inyo. Dahil mukhang seryoso naman ang binibining Ye, itutuloy ko na ang pagtulong sa inyo at ang mga insektong ito sa loob ng kwarto mo ay sabay-sabay kong uubusin. Ano? Mga insekto? Ang iyong pabalik-balik at hindi gumagaling na sakit ng ulo ay dahil sa pagdami ng mga insekto sa loob ng bungo mo at ang pinagmulan ng mga insekto ay naririto lang. Hindi po ba nagkakamali si Batang Lin? Isa lang itong sinaunang lalagyan ng insenso. Tingnan mong mabuti. Ito ay... Ito ang Yin Shi Chong na galing sa sinaunang libingan. Ang mga itlog nito ay nakakapit sa dingding ng insenso, nabubuhay sa tulong ng apoy, sumasama sa usok papunta sa katawan ng tao at kumakain ng laman ng tao. Ibig bang sabihin nito, ang lalagyan na ito ay nakuha sa isang sinaunang libingan? At galing pa ito sa isang libingang napakalamig, madilim, at puno ng kamandag. Sa tingin ko, ang nagbigay ng insenso sa pamilyang Ye ay tila may masamang balak. Ang insenso ay regalo ng pamilya. Qin at Lu sa antas ng kanilang kapangyarihan, ang hamunin ang katayuan ng aking pamilyang Ye. Naniniwala akong wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Binibining Ye, napaka-inosente mo naman para hindi iyon mahalata. Kumikinang ang mga itlog ng Yin Shi Chong, maliban na lang kung bulag ka, makikita mo ito agad. Tama po ang sinasabi niyo, Batang Lin. Mula nang mapunta sa akin ang insensong ito, hindi ko man lang ito sinuri ng mabuti. Kaya kasalanan ko rin na makuha ang malas na ito. Ang tinutukoy ko ay sila, tinabunan ng pintura ang loob ng insenso dahil gusto nilang gamitin ang laso ng insekto para tapusin ka. Naglakas loob ang pamilyang Qin at Lu na magsanib puwersa para saktan ako at pagbabayarin ko sila. Sira na ang lalagyan ng insenso. Kung pupuntahan mo sila ngayon para maghiganti, ano namang ebidensya mo? Haharapin ko sila sa ngalan ng Yeling Wei at hindi ko kailangan ng ebidensya. Magkakaroon ng labanan sa pagitan ng tatlong pamilya at siguradong matatapos ang pamilyang Qin at Lu pero labis na hihina ang pamilyang Ye at mawawalan ng kapangyarihan sa Jiangzhou. Anong mapapala mo rito? Pero kung hahayaan ko na lang sila, hindi matatahimik ang loob ko. Hindi mo kailangang magpakapagod para lang harapin sila. Mayroon akong mas magandang plano. Binibining Ye, nagmamadali po kayong pinatawag kami rito. May kailangan po ba kayo? Noong ibinigay ninyo sa akin ang Lin Group, ang sabi ninyo ay wala na ang presidenteng si Lin Feng. Naglakas loob kayong linlangin ako? Patawad po, Binibini. Talagang wala na po ang taong walang kwentang iyon. Pero hindi namin alam kung anong swerte ang nakuha niya dahil bigla siyang nagpakita uli. Tama po, tama po. Pwedeng-pwede po akong tumestigo, mismo ko pong nakita na wala na siya sa harap ko. Kung ganoon, hindi niyo pala ako niloko? Hindi po, talagang hindi po. Kung hindi niyo ako niloko, ibig sabihin ay trinaydor niyo ako. Ano po? Ang pamilyang Lu sa Yepo ay palaging tapat. Bakit nyo naman nasabing trinaydor namin kayo? Lakas pa ng loob mong itanggi? Kung hindi niyo lang sinabi sa kanya na hawak ko si Lin Group, hindi siya pupunta rito para gumulo? Kasalanan ko po ang lahat. Nagkamali lang po ako, mahal na Binibining Ye. Huwag na po kayong magalit. Nagkamali? Ibig sabihin ay hindi na malinaw ang pag-iisip mo. Tama po kayo, matanda na po ako kaya lito na ang isip ko. Kaya napaniwala ako ng walang kwentang iyon at nasabi ko ang totoo. Dahil hindi na malinaw ang isip mo, doon ka na lang pumunta sa nararapat mong kalagyan. Huwag kang magpakita sa paningin ko. Anong nararapat na lugar po? Sa mental. Ano? Binibining Ye. Binibining Ye. Pakiusap. Maawa po kayo. Hindi baliw si matriarka. Paano siya pwedeng pumunta sa ganoong lugar? Nagkakalat siya ng kung ano-ano dahil hindi malinaw ang isip niya. Kung hindi siya baliw, ano ang tawag mo roon? Naguluhan lang po ako noon. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Kapag sinabi kong baliw ka, baliw ka. Kuhanin niyo sila. At ang dalawang espesyal na panauhin ni Pamilyang Lu ay dalhin sa mental para bantayan ng mabuti. Hanggat wala akong utos, walang kahit sinong makakalabas. Opo, Binibining Ye. Binibining Ye, maawa po kayo. Hindi na po namin uulitin. Binibining Ye. pumasok na kayo sa loob. Matriarka, nakikita mo naman, puno ang lugar na ito ng mga baliw at walang bait sa sarili. Natatakot ako. Ano bang kinatatakutan mo? Nasa labas pa si Weiwei. Sa sandaling malaman niya ang nangyari, siguradong darating siya para iligtas tayo. Pero gaano pa katagal ang hihintayin natin? Walang konsensya ang mga baliw rito. Paano kung bigla silang sumugod sa pinto? Palagi ko kayong nakikitang nagaharing uri at nagmamataas. Marunong din pala kayong matakot. Hoy, ikaw na ang apelido ay Lin. Nagsalita ka ba ng kung ano-anong kasinungalingan sa harap ng batang si Yeling Wei? Kaya niya kami ginaganito? Hindi ako ganoon kababa. Ibinunyag ko lang ang masamang balak nyo kasama ang may apelidong Qin na gamitin ang mga insektong peste para saktan siya. Kalokohan. Huwag mong subukang ibintang sa akin ang mga ganyang paninira kay Pamilyang Lu. Ayaw nyo umamin? O sige, ayos lang.
Sa pananatili nyo rito ng kalahati hanggang 1 taon, sisiguraduhin kong aaminin nyo ang lahat. Lin Feng, huwag ka munang masyadong magalak. Masyadong malakas ang pundasyon ni Pamilyang Lu. Hindi mo kami mapapabagsak ng ganoon kadali. Mahirap nang pabagsakin si Pamilyang Lu, pero ang tapusin kayong dalawa ay napakabilis lang gawin. Subukan mong saktan ako. Hinding-hindi ka papatulan ni Young Master Chen. Nasaan ba ang Young Master Kin mo? Palabasin mo siya para iligtas ka. Ikaw. Sadyang mapanubok ang tadhana, tatanggapin na namin ang pagkatalo ngayong araw. Kayong may apelidong Lin. Ano pa ang gusto mong gawin? Ano po ang sinasabi niyo, matriarka? Naparito ako para iligtas kayo. Kung maganda talaga ang iyong hangarin, imposible iyang mangyari. Isang mental hospital ang lugar na ito. At kapag sumapit na ang gabi, maraming kakatuwang bagay ang mangyayari. Kung hindi nyo alam ang mga batas dito para mabuhay, sisiguraduhin kong hindi na kayo aabot pa ng bukas. Ginawa mo ang lahat ng paraan para ikulong kami rito. Siguradong may pakay ka. Magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang gusto mo? Maunawain talaga kayo, matriarka. Ano kaya kung ganito? Sasabihin ko ang isang patakaran para mabuhay, kapalit ng isang bagay mula sa inyo. Anong sa inyo? Gusto mong samantalahin ang pagkakataon? Manigas ka. Isa lang ang maaari nating iligtas, buhay o kayamanan. Kung ayaw nyo, hintayin nyo na lang mawala ang lahat sa inyo rito. Sandali. Maraming pera ang Pamilyang Lu. Basta't may paraan ka para maligtas kami. Ibibigay ko ang kahit magkano ang hingin mo. Sige, makinig kayo. Dito sa mental hospital na ito, maraming eksperto na may mahiwagang kapangyarihan na marunong kumuha ng lakas sa ibang tao. Kung ayaw ninyong maubos ang inyong lakas at manghina, una, pagkatapos magdilim, kahit sino pa ang kumatok sa pinto, huwag na huwag kayong sasagot. Ano ang pangalawa? Para sa kondisyong ito, gusto ko ang inyong Pamilyang Lu na mansyon. Hindi ba kayo tututol? Anong sinabi mo? Lin Feng, napakaganid mo naman. Huwag na siyang makipag-away, ibigay niyo na ang lahat ng gusto niya ngayon. Pagkaalis natin dito, pababayaan ko siyang kunin lahat, pero gagawin ko ang lahat para bawiin ang bawat sentimo. Ang Pamilyang Lu na mansyon lang naman, ibibigay ko iyon sa'yo. Sabihin mo na agad ang pangalawa. Pangalawa, ang mga gumagala sa labas pagkatapos ng hating gabi ay mga eksperto na hindi mapipigilan o makukulong. Tandaan nyo, anumang marinig nyo sa labas, huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto. Kung hindi ako nagkakamali, gusto mong kunin ang Lu Group sa pagkakataong ito, tama? Tama? Ano sa tingin nyo? Kayo? Ibibigay nyo ba? Sige, ibibigay namin. Sabihin mo na ang pangatlo. Pangatlo, kapag nahanap kayo ng mga baliw sa labas ng bahay, kailangan nyong maging maingat. Pipilitin nilang pasukin ang pinto nyo. Kung gusto nyong mabuhay, magtago agad kayo sa ilalim ng kama. Ano man ang gawin nila sa loob ng kwarto. Huwag makinig o tumingin. At lalong huwag gagawa ng kahit anong ingay. Paano po kung nahanap nila kami? Kung ganoon ay magpanggap na wala na kayong buhay, baka sakaling malampasan nyo ang panganib. Tapos nang sasabihin ko, at ngayon naman, gusto ko ang Liu Weiwei. Si Weiwei? Anong gagawin mo sa kanya po? Muntik na nyo na akong tapusin, kaya dapat nyo akong bigyan ng pambayad pinsala. Gawin nyo siyang tagapagsilbi ko. Hindi naman siguro ito labis, di ba? Matriarka, hindi natin maaaring payagan ang kondisyon niyang iyan. Sa totoo lang, hindi naman itinuturing na parte ng Pamilyang Lu si Weiwei. Dahil gusto niya, ibigay na lang natin sa kanya. Dahil marami na akong naging transaksyon kay matriarka. Alam kong hindi sapat ang salita lang. Kaya kailangang mag-iwan ng fingerprint ni matriarka. Walang kagamitan dito. Paano siya mag-iiwan ng tatak? Madaling ayusin iyan. May bisa na ang kontrata. Mas epektibo pa ito kaysa sa simpleng pirma. As such. Matriarka, nandito ako para ihatid kayo palabas. Buksan niyo ang pinto. Si Yeling Wei iyon. Tara, tingnan natin. Matriarka, nakalimutan mo na ba? Anuman ang marinig mong boses, hindi mo dapat buksan ang pinto. At saka, bakit naman pupunta si Yeling Wei sa ganitong lugar sa kalagitnaan ng gabi? Tama. Hindi natin dapat buksan ang pinto. Shutong, nandiyan ka ba sa loob? Nandito na ako para sunduin ka. Matriarka, boses iyon ni Young Master Qin. Nandito si Young Master Qin para iligtas tayo. Anong Young Master Qin ang pinagsasabi mo? Ang taong iyon na walang sariling paninindigan, ngayon pa ba siya magpapakita sa atin? Siguradong may masamang nangyayari rito. Kung hindi si Young Master Qin iyon, sino kaya ang nandyan? Matriarka, pinsan, buksan niyo ang pinto bilis. Nandito ako para iligtas kayo. Matriarka, si Weiwei na ang nandyan para iligtas tayo. Ito, sigurado na ito. Sabi ko na nga ba, oras na mabalitaan ito ni Weiwei, tiyak na ililigtas niya tayo. Halika, buksan natin ang pinto. Masama ito, isara niyo agad ang pinto. May 16 na taong gulang na dalaga, lumaki sa isang simpleng pamilya. Hating gabi na, bakit may kumakanta pa rin sa dulaan? Boses babae pero lalaki ang kumakanta. Hindi ko na ito matitiis. Titingnan ko talaga kung sinong nanloloko sa atin. Matriarka,
Huwag niyo pong bubuksan ang pinto. Siguradong ang taong Lin na iyon ang sadyang nananakot sa atin. Kapag napatunayan ko iyon, pagbabayarin ko siya ng husto. Hehehe. Sandali, mali yata. May pilay lang sa labas. Walang kahit sino ang kumakanta. May 16 na taong gulang na dalaga, lumaki sa isang simpleng pamilya. Shutong, maganda ang iyong paningin. Halika at tingnan mo kung sino ba talaga ang nanggugulo. Matriarka, siguro ay mali ang nakikita mo. Wala namang pilay dito. Malinaw na isa itong bulag. Nagkakamali nga ba ako ng tingin? Sa edad na 16, Matriarka, ay lumaki sa pamilyang Ping. siya ang kumakanta. Papunta na siya rito. Bilis, magtago tayo. Magtago? Saan naman tayo magtatago? Sa ilalim ng kama. Opo. Teka, matriarka, masyadong maliit sa ilalim ng kama. Hindi tayo kakasya rito. Maghanap ka na lang ng ibang lugar. Aba, wala na tayong oras. Walang hiyang bata ka. Ipapahamak mo pa ako. Wala na akong pakialam. Lumabas na kayo. Nakikita ko na kayo. Diyos ko, maawa po kayo. Hindi mo ako nakikita. Yari na? Wala na talaga akong pag-asa sa pagkakataong ito. Ay teka, may isa pa akong paraan. Magkunwaring wala na sa mundo. Ha? Wala na ba siya? Ang malas naman? Pe? Matriarka, wala na siya. Okay na ang lahat. Naku po, nahirapan akong huminga doon. Sa wakas ay nalagpasan ko rin ang panganib ngayong gabi. Wala na si matriarka, kaya ang mga ari-arian sa pamilyang Lu, pati na ang $1 bilyong na ipon. Lahat iyon ay mapupunta sa akin, ha 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 ha. Pero alam mo ba, na sa oras na ito, ay akin ka? Lin Feng, anong nakain mo at naparito ka? Para lang magkalat ng walang kwentang bagay. Umalis ka na agad, kung hindi ay ipapataboy kita sa mga tauhan ko. Hindi ako ang hibang, kundi ikaw. Umuwi lang ako sa sarili kong bahay. Sino ang maglalakas loob na itaboy ako? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Matagal nang walang kinalaman ang pamilyang Lu sa iyo. Ano bang karapatan mo sa pamilyang Lu? Nangako na si matriarka na simula sa araw na ito, ang bawat sulok ng bahay na ito, pati na ikaw, ay pagmamayari na ni Lin Feng. Lahat ay sa iyo. Nasaan ang ebidensya? Ang ebidensyang hinahanap mo? Ito na. Hindi maaari. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Palihim mong binalaksaktan si matriarka. Pero lantaran ka namang ginantihan ni matriarka. Magkapareho talaga kayong pamilya. Kung sino man ang pumirma ng kontrata sa iyo, sa kanya ka maghabol. Kailanman ay hindi ako pumayag na mapunta rin ako sa iyo. Sige, dahil hindi ka pumapayag, wala akong magagawa kundi palayasin ka sa bahay na ito. Hindi mo na ako kailangang palayasin, ako na mismo ang aalis. Sandali, sige, pwede kang umalis, pero iwan mo ang pera. Ang mga ari-arian ni Pamilyang Lu, kahit isang kusing, ay sa akin na ngayon. Bago mo pa nakuha ang pamilyang Lu, akin na ang lahat ng perang ito. Ibinigay ni matriarka ang pamilyang Lu sa iyo. Pero hindi ako pumayag na pati ang sarili kong pera ay mapunta sa iyo. Liu Weiwei, sinabi ko na sa iyo na bawat dumi sa bahay na ito ay pagmamay-ari ko, si Lin Feng, kahit pa ang mga damit na suot mo. Kaya kung ayaw mong mapahiya at itapon sa labas ng walang-wala, iwan mo ng maayos ang pera. Lin Feng, napakawalang hiya mo. Ako pa ang walang hiya. Gusto kong makitang pakalat-kalat kayo sa kalsada upang ang lahat ng pambabastos nyo sa akin ay maibalik ko sa inyo ng 100 ulit. Kung iniisip mong mapagtatawanan mo ako, mangarap ka. Dadalhin ko ang perang ito anuman ang mangyari. Napakasuwapang. Liu Weiwei, buksan mo ang pinto. Pinilit mo pa akong makipagkita. Ngayon, ang sinumang maugnay kay Pamilyang Lu ay mapapahamak lang. Parang pinapahamak mo lang din ako sa harap ng panganib ni Yeling Wei. Nasaan na siya? Nasaan ang tao? Grabe, hindi ko ito matatanggihan. Isang matakaw sa tawag ng laman at isang mukhang pera. Kayong dalawa, bagay na bagay talaga kayo. Kaya pala, at atubili kang pinapunta ako rito, dahil pala bibigyan mo ako ng magandang regalo. Hindi mo pa rin siya magising? Mukhang hindi ko talaga magigising ang taong nagtutulog-tulugan. Ganito na lang, makinig ka. Kung hindi ka gusto ni Pamilyang Lu, ako, si Chin Ao Tian, ang kukuha sa iyo.
Kaya ikaw, sumunod ka na sa akin ngayon. Bakit ka umiiyak? Hindi ba binayaran na kita? Kinaot yan. Ang sama mo. Nung nagtutulog-tulugan ka, nagtanong muna ako ng permiso sa iyo. Dahil hindi ka sumagot, ibig sabihin ay pumayag ka? Bakit? Ngayon ba ay magagalit ka? Uulitin ko sa iyo ang sinasabi ko. Pinatulog ako ni Lin Feng. Pinatulog ako. Total tapos na ang lahat. Pwedeng kunin mo ang perang ito? Bilang pampalubag loob sa iyo. O kaya naman, magsisisi ka na lang sa huli. Gusto mo akong paalisin gamit lang ang pera? Ano ang tingin mo sa akin? Si Liu Weiwei? Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Ngayong wala na ang pamilyang Lu, ayaw ko namang mawalan ng tirahan. Gusto kong pakasalan mo ako. Hahaha, Liu Weiwei, pakakasalan kita? Sira na ba ang ulo mo? Kinaot yan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin ay kung pakakasalan mo ako na si Liu Weiwei, bababa ang tingin sa iyo ng ibang tao? Hindi ito tungkol sa pagbaba ng tingin sa akin. Parang gusto mo akong pahirapan ng husto. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na ang pamilyang Lu ay isang malaking gulo ngayon? Sino ang may lakas ng loob na tumulong diyan? Walang lakas ng loob? Huwag mong kalimutan, mayroon kayong kasunduang magpakasal ng pinsan ko. Hindi ka ba natatakot na ang gulong ito ang tuluyang sumira sa iyo? Hahaha, akala mo ba ay utu-uto ako? Matagal ko nang binasura ang kasunduang iyon. Teka lang, Liu Weiwei, pati lalaki ng pinsan mo ay sinulot mo. Hindi ka ba natatakot na gantiihan ka niya? Siya ba? Dahil sa pinasukan niyang lugar, hindi pa sigurado kung makakaalis pa siyang buhay. Ang lupit mo rin? Sa bagay na iyon ay magkatulad tayo. Kung hindi ka lang sana taga-pamilyang Lu, baka pinakasalan na talaga kita. Kinaot yan. Siguraduhin mong hindi ka magsisisi. Kapag nakuha na kita ngayon, hindi ako magsisisi. Pero kung pakakasalan kita, doon sigurado akong magsisisi ako. Hinulaan ako ng matandang bulag noon. Sabi niya, swerte raw ako sa magiging asawa ko. Kahit sinong magpakasal sa akin, habang buhay na magiging mayaman. Hahaha, ikaw? Magdadala ng swerte? Balita ko kasi, sa pamilya Lin na nakapangalan ng pamilyang Lu. Kung hindi pa ako naawa sa iyo at hindi kita sinamahan o binigyan ng pera, siguradong mamamalimos ka na ngayon sa kalye. Dahil sa kinalalagyan mo ngayon, sa tingin ko, mas ka talaga sa magiging asawa mo. Mamamalimos ako sa kalye? Nagpapatawa ka ba? Hindi mo pa ba alam na may lihim na vault ang pamilyang Lu? Ano? Lihim na vault? Iyon ang pinakaimportanteng kayamanan ng pamilyang Lu, hindi na iyon magagamit ni matriarka. Pero kung papakasalan mo ako, kapag nasiyahan ako, baka sakaling sabihin ko sa'yo, Hemp, Liu Weiwei, niloloko mo lang yata ako. ayaw mong maniwala? Sige, umalis ka na. Sa oras na lumabas ka sa pintong ito, huli na ang lahat para magbago ang isip mo. Pakakasalan ko ang asawa, pati ang vault. Kung ganoon pala, parang ayos din naman siguro. Magpakasal kayo. Dapat lang na magpakasal kayo. Isang mapanira at isang uto-uto, kayong dalawa ay talagang itinadhana para sa isa't isa. Lin Feng, lahat ng ito ay kasalanan mo. May mukha ka pang ipakikita rito? Hep, hep, hep. Bumangon ka, halos makita na ang lahat. Wala ka man lang kahihiyan. Ang sakit mo sa bangs. Lin Feng, bantayan mo ang sarili mo. Hoy Lin, simula noong nalaman kong hindi ka pa rin nawawala, ang hirap mo talagang hanapin. Hindi ko akalain na kusang loob ka pang lalapit sa akin. Ang hanapin ako ay hindi naman kailangang paghirapan. Kailangan lang magpadala ng mensahe si Young Master Qin at tiyak na pupuntahan kita. Hahanapin mo ako. Para saan? Para tapusin na ang lahat? Kung hindi ako pupunta rito, sino pa ang mag-aayos para sa huling hantungan ni Young Master Qin? Hoy bata, binabastos mo ba ako? Mukhang hindi pa sapat ang hirap na dinanas mo noon. Dadagdagan ko iyan ngayon. Tumingin ka kaya sa salamin? Dahil malapit ka nang mawala. Dapat nang may isang matapos dito ngayon pero hindi ako iyon. Young Master Qin, ang mukha mo. Ang mukha ko? Anong nangyari? Ang mukha ko? Bakit nangungulubot ang mukha ko? Ano ngayon? Sabi ko naman sa'yo, wala ka ng oras. Naniniwala ka na ba ngayon? Bakit? Bakit ako nagkakaganito? Lin, siguradong ikaw ang may gawa nito. Saksi ang langit at ang lupa. Hindi kita sinaktan kahit na isang daliri lang. Bakit mo isisisi sa akin ang nangyayari sa iyo? Lin Feng, nagbago ang hitsura ko mula nang lumitaw ka. Siguradong ikaw ang may gawa nito. Tama, siguradong nilason niya po kayo. Young Master Qin, huwag mo siyang palagpasin. Lason? Siguradong iyon nga ang dahilan. Ibigay mo sa akin ang lunas. Napakaloko mo naman at nakakaawa dahil sinabi mong nasa akin ang lunas. Sige na, agawin mo sa akin. Lalabanan kita. Ang mga binti ko. Bakit ang lambot ng mga ito? Alam mo, kapag nagkakaedad na, hindi lang binti ang lumalambot sa iyo. Sinungaling. Nasa prime pa ako?
At malakas pa ang buong katawan ko. Naku, gusto mo pa talagang lumaban? Mag-ingat ka, baka mapinsala iyang matanda mong likod. Ikaw. Aray! Ang likod ko. Mabuti pang makinig ka sa payo para hindi ka mapahamak. Kinaotian, tanggapin mo na lang ang tadhana mo. Linfeng, hindi pa tayo tapos. Ngayong araw, magbabayad ka. Aalis ka na agad? Ayaw ba malaman ni Young Master Kin kung bakit biglang nabawasan ng 30 taon ng buhay mo? We, mababawasan ng 30 taon ng buhay ko? Tingin mo ba ay sapat ang pagkauto-uto ko para maniwala sa iyo? Isang beses ko lang sasabihin ito. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ang dahilan kung bakit nagkaganyan ka ay dahil sa kanya. Ano? Ako ang salarin. Anong pinagsasabi mong baliw ka? Siyempre, ikaw nga. Ipinanganak kang may yin veins at pusong nagtataglay ng matinding yin na siyang kumukontra sa lakas ng yang. Lahat ng lalaking nabighani sa ganda mo ay walang magandang kinahinatnan. Ano? Mayroon akong yin veins at pusong nagtataglay ng matinding yin? Linfeng, matino pa ba ang sinasabi mo? Bakit wala akong maintindihan? Sige, sasabihin ko sa paraan na maiintindihan mo. Dahil sa panandaliang gabi na kasama mo siya, ang kakaunti mong enerhiyang yang ay tuluyan na niyang naubos. Ano? Mabuti na lang at ito lang ang nangyari. Kung nahuli lang ako ng dating at hindi napigilan ni Young Master Chin ang kanyang sarili na muling makipagtalik sa kanya, bukas ng umaga, maaari nang magpatawag ng tao para tapusin ang lahat. Ano? Young Master Kin, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Pumunta siya rito ng may masamang balak. Buti na lang at pinaalalahanan ako ni Weiwei. Kung hindi ay nalinlang mo na naman ako. Gusto mo akong mahulog sa bitag mo? Sa susunod na buhay na lang. Sige, dahil ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Linfeng, subukan mong saktan ako at pagbabayarin ka ni Lahi ng Chin. Gusto ko ngang makita kung may kakayahan ba ang isang tulad ni Lahi ng Chin na gawin iyon. Aray! Ang ngipin ko. Ang ngipin ko. Sa tanda mong iyan, wala na ring silbi ang ngipin na iyan. Tinuluman lang kitang alisin iyan para rin ito sa ikabubuti mo. Ikaw, magtutuos pa tayo? Uy, nagmamadali ka na namang umalis? Ang tunay niyang anyo, hindi mo pa yata nakikita ng malinaw. Hoy, ikaw ang apelidong Lin. Inalis mo na nga ang ngipin ko? Ano pa ba ang gusto mo? Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng ngipin mo. Ang gusto ko lang ay gumamit ng 2 patak ng parusa mo. Tingnan mo ng mabuti. Tingin? Anong titingnan? Titingnan ko ba ang nagyayabang mong mukha? Siyempre, tingnan mo siya. Halimaw. Young Master Kin, ano bang sinasabi mo? Huwag kang lumapit. Lumayo ka sa akin. Kinaot yan? Sa pagkakataong ito, dapat maniwala ka na sa mga sinasabi ko. Ang lugar na ito, hindi na ako makakatagal kahit 1 minuto. Tabi, pupunta ako sa ospital? Magpapagamot ako? Sinong mag-aakala na pagkatapos ng lahat ng panlilinlang mo para makasandal sa kanya, ngayon ay iniwan ka na rin niya? Baka si Kin Aotian ang tanga, pero hindi ako. Alam ko na. Planado mo ang lahat ng ito. Anong magagawa mo kahit alam mo pa? Sabihin mo sa kanya, maniniwala ba siya? Linfeng, napakawalang hiya mo. Mas masahol pa ang susunod na mangyayari. Pagkatapos kong tapusin si Kin Aotian, ikaw naman ang susunod. Sa hitsura mong iyan na parang puro buto, baka bago ka pa makarating sa ospital, ay wala ka na. Kahit na mawala na ako, wala ka nang pakialam doon. Si Young Master Kin ang pinakaangat sa mga kabataan ng pamilyang Jiangsu. Kapag hinayaan lang kita, siguradong malalaman ito ng ibang mayayamang pamilya at siguradong parurusahan nila ako ng husto. Ngayon ka lang nagsisisi? Sasabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Dahil ayaw makinig ni Young Master Kin, diretsuhin na kita. Ang sakit mo ay hindi gagaling sa kahit anong ospital. Kung hindi ako sa ospital pupunta, bakit? Ikaw ba ang gagamot sa akin? Tama ka nga doon. Kung handang magbayad si Young Master Kin, mayroon akong mabisang gamot na siguradong magpapagaling ng tuluyan kay Young Master Kin. Mas maniniwala pa ako na may multo sa mundo kaysa sa madumi mong pananalita. Ayaw mong maniwala. Baka hindi mo man lang magawang makalabas ng bakurang ito. 1, 2. Napakawalang silbi mo naman. Hindi pa nga ako nakakabilang hanggang 3, bumagsak ka na agad. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mawala ka. Dahil malaki pa ang pakinabang ko sa iyo. Guminhawa ang pakiramdam ko. Pero bakit hindi pa rin gumagaling ang mukha ko? Anong klaseng gamot ang ibinigay mo sa akin? Bilis, bigyan mo pa ako ng isa. Iyon ay isang gamot pampalakas, pampanumbalik lang iyon ng iyong lakas. Kung gusto mong bumalik sa dati, kailangan mo ng isang espesyal na gamot. Espesyal na gamot? Anong gamot iyon? Sinasabing noon ay sina pamilyang Lu at matriarka ay may itinagong 1,000-year Lingji. Kapag nahanap mo iyon, siguradong magiging maayos ka na. Kahit pahalughugin ko ang buong pamilyang Lu ngayon, hahanapin ko ang 1,000-year Lingji na iyan. Sandali. Hindi pa ako tapos magsalita.
Wala sa pamilyang Lu ang Lingji. Kung gusto mong malaman kung nasaan ito nakatago, kailangan mong puntahan si Matriarka. Lin Feng, hindi mo naman siguro balak na trader rin ako, di ba? Anong biro ito? Kung gusto kitang saktan, bakit pa kita tinulungan kanina? Kung ayaw mong maniwala, edi pabayaan mo na lang ang sarili mo. Sige, maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Kapag nalaman kong niloloko mo lang ako, hindi ka palalagpasin ng Kin Group. Matriarka, tila may magandang palabas na mangyayari ngayong gabi. Matriarka, sa loob ng mental hospital na ito, komportable pa ba ang buhay nyo? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat sa pamilyang Lu. Kailangan mong tuparin ang pangako mo. Palabasin mo na kami. Kahit isang saglit na lang, hindi ko na kayang manatili rito. Nagmamakaawa ako sa'yo, hayaan mo na kaming umalis. Ay naku, ang totoo. Hindi ko hawak ang desisyon. Kailangan munang pumayag ni Binibining Ye bago kayo makalabas. Nasaan si Binibining Ye? Luluhod ako sa kanya. Basta't makaalis lang kami sa nakakatakot na lugar na ito, ibibigay ko ang kahit anong hingin niya. Wala si Binibining Ye sa Jiangsu. Bukas pa siya babalik. Mukhang kailangang magtiis muna ni Matriarka. At manatili pa ng isang gabi. Isang gabi pa? Mabuti pang kunin na lang ang matandang buhay ko. Bakit? Meron bang baliw na pumasok dito kagabi? Hindi lang basta pumasok. Kung hindi dahil kay Matriarka na nagkunwaring wala na siya, siguradong wala na kaming buhay ngayon. Ay, patay tayo riyan. Mapaghiganti ang mga baliw rito. Kapag nalaman niya na niloko niyo lang siya, siguradong babalik siya mamayang gabi. Ha? Naku po, Hoy, Matriarka! Matriarka! Matanda ka, nararapat lang ito sa iyo. Matapos mo akong saktan ng husto, kapag nawala ka agad, masyadong madali iyon para sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi pa mawawala si Matriarka, ipaubaya niyo sa akin, 3 segundo lang, at magigising siya agad. Lin Feng! Naglakas loob kang saktan si Matriarka? Anong saktan ang sinasabi mo? Nawalan ng malay si Matriarka at kailangang gisingin gamit ang puwersa. Ginagawa ko ito para tulungan siya. Ikaw. Hindi ako makahinga. Naku Matriarka, sa wakas ay gising ka na po. Kung may nangyaring masama sa iyo at iniwan mo akong mag-isa, ano na ang gagawin ko? Bakit mo pa ako kailangang iligtas? Nakakulong tayo sa nakakatakot na lugar na ito at palagi akong kinakabahan. Mas mabuti pang hayaan na lang akong mawala. Matriarka, huwag po kayong magmadali. Dahil kinuha ko, si Lin Feng, ang gamit mula sa inyong pamilyang Lu, tiyak na tutupad ako sa aking pangako at sisiguraduhin kong ligtas kayo basta't gawin niyo ang sasabihin ko ngayong gabi. Sinisiguro ko na walang kahit sino ang makakapanakit sa inyo. Ang sinasabi mo ba ay totoo, totoo, totoo? Sa ganitong sitwasyon, maliban sa magtiwala sa akin, may iba pa bang pagpipilian si Matriarka? Karamihan sa mga taong nananakit ay dahil sa kalituhan ng isip. Ngayong gabi kapag may kumatok ulit sa pinto, magsaboy ka ng isang timba ng ihi para matauhan siya. Nandito na sila. Matriarka, ako ito. Buksan mo ang pinto. Ganyan na naman, gusto nyo na naman kaming lokohin, handa na. Matriarka, nakahanda na po ang lahat. Mabuti, buhos na. Sa pagkakataong ito, magigising na siya sa katotohanan. Ako si Qin Aotian. Umabot na ba sa puntong lahat ay maaari na akong apihin? Buksan nyo ang pinto. Buksan nyo. Buksan ang pinto. Hindi magtatagal ang pintong ito. Ano ang ikalawang paraan? Kung hindi kayang harangan ng pinto, magkakalat tayo ng balat ng saging sa sahig para madulas at matumba siya ng paulit-ulit at samantalahin natin ang pagkakataong tumakas. Bilis, gawin mo ang sinabi niya. Matriarka, nailagay ko na po lahat. Ha? Nasaan sila? Kung nailagay mo na, maghanap ka na agad ng matataguan. Ngayon, sa ilalim ng kama ako, sa kama ka naman. Matriarka, hindi ko po alam kung paano magkunwaring wala na. Doon na lang po kayo sa kama. Kung hindi ka magkukunwari, mapaparusahan ka. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Apakan mo. Apakan mo. Naway matumba ka at hindi na makalakad. Tapakan mo. Tapakan mo na. Tapakan mo. Sige na, tapakan mo na. Naku po. Matriarka, anong balak mong gawin? Gusto mo ba akong mapahamak? Matriarka, ako si Qin Aotian. Lumabas ka na diyan. Sana ay tulungan ako ng langit. Sana ay hindi niya ako makita. Hindi mo ako makita? Talaga bang hindi mo ako makita? Matriarka? Matriarka, isiping mabuti. Ang 1,000-year Lingji na ito. Saan mo ito itinago? Kain ka lang ng kain. Wala ka nang alam gawin kundi kumain.
matandang walang silbi. Kapag hindi mo sinabi sa akin ngayon kung nasaan ang 1,000-year Lingji, talagang tatapusin ko na ang lahat. Chin out yan. Wala na sa sarili si matriarka, pero pinipilit mo pa rin siya. May puso ka pa ba? Kapag hindi nahanap ang 1,000-year Lingji, mauubos ang buhay ko ng 30 taon ng maaga. Hinahayaan niyo lang akong magdusa. Kayo ba ang walang puso? Takot. Natatakot ako. Sino ngayon ang sisisihin mo? Naging ganito si matriarka. Dahil ba lahat sa kagagawan mo? Dahil sa akin? Sinabihan ko ba silang buhusan siya ng ihi? Sinabi ko ba na pilitin siyang dapa sa ilalim ng kama? Ano? Siyempre, hindi ikaw. Ang taong nag-utos sa kanilang gawin iyon ay ako. Lin Feng, naglakas loob ka pa talagang bumalik? Dapat ay naisip ko na, pinapunta mo ako para hanapin si matriarka para lang lokohin sa iyong masamang plano? Plano? Ang itinuro ko sa kanila ay hindi para gamitin laban sa iyo. Minalas ka lang talaga dahil nataon na nandito ka. Huwag mo akong bulahin sa mga kalokohan mo. Ngayong araw, hinding-hindi kita palalampasin. Mga tao, lumabas kayo. Kinautian, isiping mabuti ang gagawin mo. Kapag may ginawa kang masama sa akin, wala nang makakaalam kahit kailan kung nasaan ang 1,000-year Lingji. Ano? Hindi ba't sabi mo, ang 1,000-year Lingji ay si matriarka lang ang nakakaalam? Bago ang araw na ito, totoong siya lang ang tanging nakakaalam. Pero ngayon, nahanap ko na ang Lingzi. Pwe, wag mo akong linlangin. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na maisahan pa uli ako. Sugod. Sandali. Maaaring hindi ka makinig sa akin, pero paano ang sasabihin niya? Wala akong paniniwalaan kahit kanino ngayong araw. Kinautian, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Malaking gulo itong pinasok mo. Malaking gulo? Anong malaking gulo ba ang sinasabi mo? Kinautian, naghahanap ka ba talaga ng parusa? Binibining ye. Ye, binibining ye. Huminahon po kayo. Hindi ko po alam na kayo pala yan. Hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Nagawa mo akong bastusin. Sampalin mo ang sarili mo. Sasampalin ko ang sarili ko. Sasampalin ko po. Tama na. Makita ko pa lang ang pagmumukha mo, nadudumihan na ang paningin ko. Hindi ba't naghahanap ka ng 1,000-year Lingji? Nasa kamay ko ang Lingji. Pumunta ka sa Ye Group at personal ko itong ibibigay sa'yo. Hindi. Hindi ko na po kailangang abalahin ng isang binibining ye, ang Lingji na ito. Hindi ko na po kailangan. Ayoko na po. Kin, hindi ako nakikipag-usap sa'yo ng maayos. Bukid ng ganitong oras kapag hindi ka nagpakita, huwag ka nang magpapakita pa rito sa Jiangzhou. Tapos na ang lahat. Kahit anong iwas ang gawin ko, hindi pa rin ako nakatakas. Wala na, parurusahan na ako. Huwag kang masyadong nega. Kung ako sa'yo, pupunta na ako roon. Paano kung si Binibining Ye ay ibigay nga talaga sa'yo ang Lingji? Ikaw, Lin, hindi ko akalain na may koneksyon ka pala kay Ye Lingwei. Ang mga bagay na hindi mo alam ay marami pa. Layas. Layas. Umalis kayo. Matandang ulol, manahimik ka nga. Kinautian, ibuhos mo ang galit mo kay Yeling Wei, nandito ka lang at nanggugulo. Anong klaseng lalaki ka? Sa harap mo ngayon, mayroon na lang 2 pagpipilian. Kung pupunta ka, baka mahirapan ka lang ng kaunti, pero may tsansa kang bumata muli. Pero kung hindi ka pupunta, kakailanganin mong tumakas palayo sa Jiangzhou, itago ang iyong pagkakakilanlan, at pagkalipas ng ilang buwan o isang taon, doon ka na mawawala sa malayo. Lin Feng, humanda ka sa akin. Sa pagkakataong ito, kung hindi ako naparusahan ni Ye Lingwei, sa pagbabalik ko, ituloy natin ang laban. Layas! Umalis na silang lahat, tatambay pa rin ba kayo rito? Huwag niyo kakalimutan, ako na ang may-ari ng bahay na ito. Lin Feng, tingnan mo ang lagay ni Lola. Kung palalayasin mo kami ngayon, saan naman kami pupunta? Alang-alang sa pinagsamahan natin bilang mag-asawa, patuluyin mo muna kami ng ilang araw. Kapag nakahanap na si Weiwei ng malilipatan, aalis na rin kami agad, maari ba? Hindi kami aalis, hindi. Ang isa, nagpapanggap na baliw, ang isa naman ay nagpapaawa. Sige, tingnan natin kung ano pang panlilinlang ang gagawin nyo. Sige, dito muna kayo, pero doon lang kayo sa baba, sa itaas ako, at huwag na huwag nyo akong kukulitin. Lin Feng, Ay naku, kung wala kang sapat na disiplina, ay mahihirapan ka talaga rito. Lu Shutong, sino ang nag-utos sa iyo na pumanhik? Hindi ko ba sinabi sa iyo, huwag mo akong abalahin kung walang mahalagang dahilan? kasal na tayo, kaya ang pagsilbi ko sa sarili kong asawa ay hindi maituturing na panggugulo. Huwag mo akong bulahin? Kung tama ang natatandaan ko, ang kasunduan natin sa kasal ay walang bisa, at saka ang tunay mong mahal ay si Kinautian. Nagawa ko lang ang kasalanang nagawa rin ng ibang babae. Hindi ka ba pwedeng maging mapagbigay? At patawarin ako kahit minsan lang? Patawarin? May mga pagkakamaling kayang patawarin,
Ngunit ang iba naman, Maniwala ka sa akin. Kapag pinatawad mo ako, hinding-hindi mo ito pagsisihan. Maibibigay ko sa iyo ang mga bagay na hindi kailanman kayang ibigay ng ibang babae. hindi pwede. Ang sining ng mahika ay laban sa pagnanasa. Kapag napadala ako sa tukso at nawala ang aking kalinisan, maaaring malumpo ang katawan ko o ang mas malala, tapusin ito ang buhay ko. Kayang-kaya mo ito? Pigilin mo. Mabuti naman at ligtas ako. Muntik na ako mahulog sa bitag niya. Huy! Hindi na kita ihahatid. Huy! Lin Feng, ano ba talaga ang dapat kong gawin para mapatawad mo na ako? Lu Shutong? Kung talagang nagsisisi ka na, sagutin mo ng maayos ang isang tanong ko. Basta't alam ko, siguradong sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ang pagiging baliw ni Matriarka, totoo ba talaga yon? O nagpapanggap lang siya? Siyempre, totoo yon. Sino ba ang matinong magpapanggap na si Raulo? Napakalaswa naman nun. Masyadong tuso si Matriarka. Kahit sabihin mong totoo yan, hindi ako agad naniniwala. Kailangan kong mismo ang magpatunay niyan. Pagpapatunay? Paano mo gagawin yon? Wala ka na doon. Pagkatapos kong subukan, at kung napatunayang hindi ka nagsisinungaling, maaari kong i-consider na payagan kang manatili ng isang gabi sa kwarto ko. Hey, Tubig. Tubig. Iinom ako ng tubig. Hoy! Ako na po, ako na! Matriarka, narito na ang tubig. Lin Feng, bakit mo binibigyan si Matriarka ng tubig galing sa toilet? Kung nagkukunwari lang si Matriarka, siguradong hindi niya iinumin yan. Pero kung talagang wala na siya sa sarili, isang inom o dalawa, hindi naman ikakasama yan. At mapapatunayan pa ang katapatan mo, hindi ba't ang ganda noon? Hindi maaari. Si Matriarka ang pinuno ng pamilyang Lu. Marangal ang katayuan niya, hindi siya dapat uminom ng tubig mula sa toilet. Uminom ka, uminom ka. Matriarka, masarap ba? Matamis, matamis. Matandang hukluban. Ang galing mo ring umarte. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kakayaning magpanggap. Mukhang totoong nawala na sa katinuan si Matriarka. Tamang-tama, ako si Pamilyang Lin at mayroon akong espesyal na gamot para sa mga baliw. Kukunin ko lang ang gamot na iyon para gamutin si Matriarka. Bilis! Tubig, tubig! Sobrang nakakadiri. Tubig sa kubeta ang binigay sa akin. Gusto mo ba talaga akong pahirapan sa dumi? Ipaghahanap na kita ng tubig. Naglakas loob ang apelidong Lin na hiyain ako. Kung hindi ako makakaganti, hindi ko natatawaging tao ang sarili ko. Matriarka, ang kapangyarihan ng pamilyang Lu ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Paano pa tayo makakaganti sa kanya? Isang paraan, naisip ko na kung ano ang gagawin. Nakuha mo na ang tiwala niya, mamayang gabi kapag kasama mo na siya. Tirahin mo siya ng lason habang natutulog, tiyak na matatapos na siya. Sa oras na iyon, lahat ng pag-aari ng pamilyang Lu ay babalik na muli sa ating mga kamay. Lin Feng, ito na ang katapusan mo. Hindi talaga kayo titigil sa kasamaan. Dapat ay bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon pero sa tingin ko ngayon, hindi na yon kailangan. Jin Aotian, bakit nanginginig ka? Binibining Ye, ano po ba ang naging mali ko? Sabihin niyo po sa akin. Ayusin ko po lahat, okay? Mali. Wala kang ginagawang mali, Jin Aotian. Naisipan ko lang na gustong paglaruan ng matanda mong mukha. Ang matanda kong mukha sa harap ni Binibini ay parang basahan lang po at baka madumihan lang po ang inyong mga kamay. Walang mata ang labaha, kaya mas mabuting huwag kang malikot. Kundi baka may ibang bahaging maputol sa iyo. Hindi po ako gagalaw? Hindi po ako gagalaw. Hay nako, sabi nila ang bisyo sa alak at babae ang nakakasira. Tignan mo ang hitsura mo. Ano bang mas nakasira sa iyo? Alak o babae? Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Kung ayaw mong sabihin, bahala ka. Dahil nakita ko ang pagiging tapat mo sa aming pamilyang Ye, kumuha ako ng sikat na doktor para sa iyo. Paparating na siya. Salamat po sa pag-aalala, Binibini. Pero itong sakit na ito, basta makahanap lang ng Millennium Lingzi at kumain ng kaunti nito, magiging maayos na ako. Ay nako, nalimutan ko tuloy. Pinag-usapan na natin na ang Millennium Lingji na ito ay ibibigay ko sa iyo. Sige na, kunin mo na ang Lingji. Binibini, hindi ba sabi nyo ay 1,000-year Lingji? Ano po itong dala nyo? Tama ka. Ito nga ang hinahanap mong 1,000-year Lingji. Naku po, Binibini, huwag na po kayong magbiro. Kahit tumanda ang mukha ko ng 30 taon, hindi pa rin ako malilito. Saan banda ang Lingji dito? Ano bang alam mo? Mula ito sa pinakuluang 1,000-year Lingji.
Mas mabilis ang bisa nito kaysa sa kainin mo ang hilaw na lingji. Talaga po? Binibini, bakit parang ang lansa po ng amoy? Ang gamot mula sa 1,000-year lingji ay ganyan talaga ang lasa at amoy. Sige na, inumin mo na. Mababawasan ang bisa nito kapag lumamig. Binibini, siguro po ay huwag na lang. Hindi ko na lang po ito iinumin. Maghahanap na lang po ako ng ibang gamot sa labas. Anong sabi mo? Wala pang nangahas na tumanggi sa kabutihan ni Pamilyang Ye. Kapag hindi mo ito inumin ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makalalabas ng pintuan ni Pamilyang Ye. Iinumin ko po? Binibini, huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. Iinumin ko. Iinumin ko na po. Huwag kang magtitira kahit isang patak. Ano po? Iinumin ko ang lahat ng ito. Binibini, tao po ako, hindi po baka. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Inumin mo ito ng kusa, o sila ang magpapainom nito sa iyo. Wag po, wag po. Ako na pong iinom. Ako na pong bahala. Sobrang busog na ako. Aba, ang bisa nitong 1,000 taong gulang na lingji ay talaga namang pambihira. Sa tingin ko ngayon, mukha ka ng 10 taong mas bata. Talaga po ba? Magaling talaga ang panlasa nyo, Binibini. Bumata nga talaga ako ng 10 taon. Sandali, hindi pa ako tapos umihi. Bakit nyo biglang kinuha yun? Linfeng, anong ginagawa mo rito? Pinapunta ako ni Binibining Ye para manggamot. Emergency daw ang pasyente. Kaya naman sa buong biyahe, hindi ako nagsayang ng kahit isang minuto. Sobrang busy ko kaya wala na akong oras pumunta sa banyo. Kaya sa labas na lang ako umihi kanina. Naglakas loob kang umihi sa harap mismo ng pinto ni Ye Group? Nagkakamali po kayo, Binibini. Nakakita ako ng mga mangkok sa tapat ng pinto, kaya doon na ako umihi. Hindi pa nga ako natatapos doon, biglang kinuha ng mga tauhan nyo. Saan ba nila dinala? Sinasabi mong ihi mo yon? Masyadong maraming bitamina ang nakain ko, kaya mainit ang katawan ko, hindi magkakamali sa amoy. Sa akin nga yun. Linfeng, Yelingwei, pinainom nyo ba ako ng ihi? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Dapat kang parusahan. Ngayon, naisip mo na ba kung paano mo dapat ako kausapin? Yelingwei, bakit? Naging tapat ako sa iyo, Kin family? Bakit mo kasabwat ang walang kwentang ito para ipahamak ako? Bakit? Hindi mo ba alam sa sarili mo kung bakit? Mula noong malaman kong ginalit ka ni Pamilyang Lu noong araw na iyon, tinapos ko na ang relasyon ko sa Pamilyang Lu, hindi pa ba sapat iyon? Kinout yan. Napakaulyanin mo naman para sa isang masamang tao. Sige, bibigyan kita ng pahiwatig. Sinaunang lalagyan ng insenso at uod na yinshi. Anong sinaunang lalagyan ng insenso? Anong uod? Wala akong maintindihan. Inasahan ko nang sasabihin mo iyan. Hindi na mahalaga, dahil wala naman talaga akong balak na pagbayarin ka tungkol sa bagay na iyon. Niloko niyo akong painumin ng 10 mangkok ng ihi, tapos sasabihin mong wala iyon? Kinauti yan. Huwag kang maging masama kay Ludong Bin. Hindi mo pinahahalagahan ang kabutihan ng iba. Pinainom ka namin ng ihi para iligtas ka. Imbento pa. Sige, mag-imbento pa kayo. Tingin niyo ba sa akin? Si Kinout yan? Ay tanga? Akala niyo ba madali akong maluloko? Tama si Binibining Ye. Mapapatunayan ko iyon. Ang ihi na iyon ang mabisang gamot para sa sakit mo. Linfeng, talagang niloloko mo pa ako? Kung hindi ko man siya kayang tapusin, tingin mo ba hindi kita kayang parusahan? Sasabihin ko sa iyo ang totoo? Kinauti yan. Masyadong malakas ang epekto ng 1,000-year lingji. Hindi kakayanin ng katawan mo, kaya kinain ko na lang ito. Kinain mo? Oo. Natunaw na ito sa loob ng tiyan ko at ang ihi ko ang ibinigay ko para inumin mo dahil ito lang ang tamang lakas ng gamot na kakayanin mo. Chui, kay tagal kong hinanap ang lingji, ngunit hindi ko mahanap, tapos sasabihin mong kinain mo na lang, niloloko mo ba ako? Hindi ka naniniwala? Tingnan mo mismo. Magaling na talaga. Hindi ba ito panaginip? Dali, sampalin mo nga ako. Ikaw ang may sabing saktan kita, ha? Aray, masakit. Totoo nga, hindi ito panaginip. Ha 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 ha. Ano na, ngayon sa tingin mo ba ay pinaglalaruan lang kita? Hehe, Binibining Ye, napakabuti po ng inyong puso. Huwag na po kayong magalit sa akin. Ganto po, luluhod ako sa harapan nyo. Ha 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 ha. Napakalaki ng halaga ng 1,000 taong lingji. Hindi mo siguro iniisip na sa pagtawa at pagluhod mo lang ay tapos na ang lahat ng ito? Ha 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 ha. Hindi naman po. Bakit naman? Ako si Kinout yan. Hindi ako magiging ganoong klaseng tao. Magbigay kayo ng presyo. At bukas din ay mag-uutos ako ng tao na dalhin ang pera sa inyo. Alam kong ang Chin Group mo ay hindi nasa mabuting kalagayan ngayon. Kaya hindi ako hihingi ng masyadong malaki. 100 milyong dolyar sa bawat mangkok. Sa kabuuan ay 1 bilyong dolyar. Ano? 1 bilyong dolyar? Bakit? Sobra ba para sa iyo? Binibini, kahit ibenta mo pa ako, hindi pa rin aabot iyon ng 1 bilyong dolyar. Kung hindi sapat ang ibenta ka, isama mo na ang Kin Group na ibenta rin. Hindi ako naniniwalang hindi aabot iyon ng 1 bilyong dolyar. Ito lang ba? 1 bilyong dolyar? Binibini, hindi ba pagnanakaw ang ginagawa mo? Ako ang bumili ng lingji at ako rin ang nagtakda ng presyo.
Kung nagmamahalan ka, huwag kang uminom. Bago ako uminom, hindi mo sinabing $1 billion ang halaga nito. Bata, nandito ka sa Ye Group. Balak mo pa bang takasan ang utang mo? $1 bilyong kapalit ng 30 taon ng iyong buhay? Kinauti yan, hindi ka lugi sa perang ibinayad mo. Siya ang kumain ng lingji, pero ako ang uminom ng ihi. Pareho kaming may kinalaman dito. Ang utang na ito ay hindi dapat ipataw sa akin ng mag-isa, di ba? Kinauti yan? Kinain ko ang lingji para makagawa ng ilang mangkok ng gamot para sa'yo. Hindi pa nga kita sinisingil sa paggawa nito, kaya dapat magpasalamat ka na lang. Pirmahan mo ito. Mula ngayon ay ililipat na ang pagmamayari ng Kin Group at ang utang mo ngayong araw ay kalimutan na natin. Alam ko na ang balak nyo, ang pagpapagaling sa akin ay isa lamang palabas. Ang talagang habol nyo ay makuha ang Kin Group ko. Nagawa na ang lahat. Kin Aotian, pumili ka, pirmahan mo ito, o magbayad ng $1 bilyong. Ikaw ang magdesisyon. Hindi ko pipirmahan ang kontratang yan. At wala rin akong $1 bilyong. Tingnan ko lang kung anong magagawa nyo sa akin. Bata, sinusubukan mo ba ako? Turuan niyo siya ng leksyon. Parusahan siya hanggang sa ang ininom niya ay maisukan niya pabalik. Teka lang. Kung pasusukahin niyo siya rito, ay baka maging marumi lang ang lugar sa Ye Group. Sa tingin ko, mas mabuting paihiin na lang natin siya. Ano? Magpapaihi? Tama. Kapag nakapuno ka ng 10 mangkok, palalayain kita. Pero kapag hindi ka nakapuno, gagawin ko sa'yo. Ang dapat mangyari, Sige, kasunduan niyan. Iihi ako. Hindi ba nag-aalala si Batang Lin na baka tumakas si Chin Aotian? hindi ako takot na tumakas siya. Ang ikinatatakot ko ay kung wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Binibini po. Binibini may masamang nangyari, nakatakas na si Kinaotian. Mga walang kwenta kayo, habulin niyo siya bilis. Huwag kang mag-alala. Kahit pa makaalis siya ng Ye Group, hindi pa rin siya makakalayo sa Jiangsu. Sinadya mo ba talagang palayain si Batang Lin? Ang pamilyang Qin family ay 100 taon nang nakatira sa Jiangzhou, malalim na ang kanilang pundasyon doon, at ang mga ari-arian nila ay kung saan-saan nakatago. Kung hindi pa patakasin si Qin Aotian, sino ang magtitipon ng pera ni pamilyang Qin para sa atin? Para tuluyang mabura ang Qin family sa Jiangsu, kailangang ubusin sila hanggang sa pinakaugat. Kapag wala na silang pera, wala na rin silang malulugaran. Batang Lin, napakahusay mo talaga. Ipaubaya mo na sa akin si Qin Aotian, samantalang ang dalawang iyon sa pamilyang Lu ay naghihintay lang sa mga bitag ko. Hindi ko sila bibiguin. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong si Chin Aotian ay kusang luluhod sa harap nating dalawa. Mukhang may maganda ka ng plano. Liu Weiwei. Hindi alam ni Batang Lin na ang babaeng ito ay nagbabalak na tumakas sa Jiangsu pero nahuli ko siya sa akto. Hindi ko akalaing magagamit ko pala siya ngayong araw. Ano ang gagawin niyo sa akin? Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong pakialam sa buhay mo. Basta't sumang-ayon ka lang na gumawa ng isang bagay para sa akin, ay hindi ko lang hahayaang makaalis ka ng ligtas sa Jiangzhou. Bibigyan pa kita ng pera na hindi mo mauubos sa buong buhay mo. Paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka papayag, may kalalagyan ka. Liu Weiwei, hindi ba't matagal mo nang gusto ang mga ari-arian ni pamilyang Lu? Kapag tinulungan mo kaming matapos ang gawain ito, sinisigurado ko sa iyo na ang yaman ni pamilyang Lu ay magiging sa iyo na. Bakit naman ako maniniwala sa inyo? Narito na ang kalahati ng kayamanan ni pamilyang Lu, oh. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ano ba ang gusto ninyong gawin ko? Gusto kong ilabas mo si Qin Aotian. Sige, pumapayag ako. Huwag kang magbalak na mandaya. Kung gusto mong makipagtulungan sa amin, kailangan mong ipakita ang katapatan mo. Ito ang gamot na tatagal ng 3 araw. Kainin mo ito, at pagkatapos nating magtagumpay, ibibigay ko sa iyo ang lunas. Subukan mong gumawa ng masama, at sisiguraduhin kong wala ka ng balikan. Isang nakakalasong tableta? Ayoko, hindi ko kakainin iyan. Hindi mo na hawak ang desisyon. Liu Weiwei, masama ang iyong budhi. Ang ganito kaliit na bagay ay hindi makakapigil sa iyo. Pagkatapos ng 3 araw, hihintayin ko ang mabuting balita mo. Lin Feng, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Lu Shutong, itutuloy mo na ba talaga ang balak mo? Lu Shutong, ano ang ginawa mo sa akin? Kapag wala ka na rito, hayaan mong si Yama ang magsabi sa iyo. Masamang babae. Ikaw, ipinahamak mo ako. Kumusta na si Shutong? Wala na. Wala na siya.
Hahaha, Linfeng, oh Linfeng, hindi mo akalain no? Nasa huli ay matatapos ka sa mga kamay ng matandang tulad ko. Matriarka, anong gagawin natin ngayon? Ano pa nga ba? Ngayong wala na ang taong walang silbing iyan, kailangan nating bawiin ang lahat ng sa atin sa pamilyang Lu. Ang tinutukoy ko ay kung anong gagawin sa kanya. Hindi naman pwedeng iwanan na lang siya dito sa pamilyang Lu ng ganun lang. Para mawala siya rito, ay nararapat lang sa kanya. Matriarka, gumawa po tayo ng paraan. Kapag nalaman ng iba na dahil sa atin kaya nawala ang buhay niya, siguradong yari tayo. Kung ganoon, itapon na lang siya sa bangin at ipakain sa mga asong gala. Hanggat walang magsasalita sa ating dalawa, sino ang makakaalam na tayo ang gumawa nito? Paano kung ang mga tauhan ni Pamilyang Lin ay magduda sa atin? Haha! Ang pamilyang Lu ay isang tinitingalang angkan ng Jiangzhou at dahil walang ebidensya, sinong maglalakas loob na paghinalaan tayo? Kahit pa may maghinala sa atin, basta't wala silang mapapakitang katunayan, ito ay paninirang puri lamang. Halika. Humanap tayo ng ipambabalot sa dumi na ito at itapon sa labas. Matandang walang hiya. Ngayong araw na ito ay pagbabayarin kita upang mawala ang galit sa puso ko. Maraming tao sa labas. Dumaan tayo sa likod bahay mamaya. Matriarka, wala na yung tao, nawawala siya. Nasaan siya? Nasaan siya? Matriarka, baka po hindi tumalabang lason at hinayaan niyo siyang makatakas. Kung totoo man iyon, siguradong babalik siya para maghiganti. Hindi siya dapat makaalis ng buhay sa pamilyang Lu. Tara, hanapin na natin siya agad. Matriarka, huwag ka na maghanap. Dahil narito na ako. Multo. Linfeng, tao ka ba talaga o multo? Lu Shutong, ang mga ginawa mo? Kailangan mo pa bang itanong sa akin? Malamang ay multo ako. May landas ang mga tao at may daan ang mga espiritu. Dahil wala ka na, umalis ka na at magbagong buhay. Bakit bumalik ka pa rito? Pumunta na ako roon. Pero hindi ako tinanggap ni kamatayan. Gusto niya na ikaw mismo ang isama ko pababa. Matriarka, ano po ang nangyayari sa inyo? Ito. Matanda ka na? Pamilyar ba sa iyo ang may laso na karayom na ito? Naging tuso ka sa lahat ng bagay, pero hindi mo inaasahan na darating ang araw na mapapahamak ka sa sarili mong mga kamay? Linfeng, ikaw, hindi ka isang multo. Huwag mo nang isipin kung tao ako o multo. Kumalat na ang lason sa katawan mo. Hindi ka na magtatagal. Kaya mas mabuting ihanda mo na ang huling hiling mo. Huling hiling? Kung ang lasong ito ay hindi nakatapos sa iyo, hindi rin ito ako matatapos. Puu. Shutong, dali, tulungan mo ako. Matriarka, kumapit po kayo. Magpapatawag ako agad ng tulong para sa inyo. Huli na ang lahat.